Sa isang maliit na teatro sa New York, ang artistang si Ann Darrow ay mahilig magtanghal at mag-entertain ng mga tao. Gayunpaman, pagdating niya sa teatro kinabukasan, nalungkot siya nang makitang isinara ang kanilang palabas, na iniwan siya at ang kanyang mga co-actors na walang trabaho. Desperado para sa trabaho, hinabol niya si Agent Weston at kinumbinsi siyang bigyan siya ng audition para sa isang papel sa isang dula na isinulat ng kanyang paboritong screenwriter na si Jack Driscoll. Matapos ibalita na meron ng mga nakuhang gaganap, nagpa siya si Weston na tulungan ng kawawang aktres para sa isang gig. Samantala, pagkatapos maobserbahan ng direktor na si Carl Benham ang pagkadismaya ng mga investor sa kanyang presentasyon, ibinunyag niya na nagbago ang kwento at balak niyang dalhin ang kanyang crew upang mag-shoot sa isang hindi pa natutuklasang isla. Habang tinatalakay ng mga investor ang kanyang proposal, ipinadala nila si Carl sa lobby, kung saan nakipagpulong siya sa kanyang assistant na si Colin. Sa labas ng silid, kumuha si Carl ng baso at ginamit ito para makinig. Nang marinig ang mga negatibong komento tungkol sa kanya, ang determinadong direktor ay nagmamadaling umalis kasama si Colin upang agad na mag-impake ng kanilang mga gamit at umalis ng gabing yun. Ngunit habang nasa taxi, ipinaalam ni Colin kay Carl na ang lead actress ay nag-back out, na nag-udyok sa direktor na maghanap ng ibang artista. Habang tinitingnan ni Carl ang mga larawan ng mga babae na nakapost sa burlesque theater, nakita niya si Ann sa harap ng gusali, na sa tingin niya ay perpekto para sa papel. Dahil kapos sa pera, nagnakaw si Ann ng mansana sa isang vendor. Ngunit nang harapin siya ng may-ari ng tindahan, namagitan si Carl para protektahan siya. Pagkatapos ay inihatid niya si Ann sa isang hapunan, kung saan hinikayat niya itong maging bida sa pelikula sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya na si Jack Driscoll ang sumulat ng kwento. Hindi nagtagal, nagtungo sina Carl at Ann sa pantalan para sumakay sa SS Venture. Sa tingin ni Ann ay papunta sila ng Singapore, ngunit balak ni Carl na dalhin siya at ang iba pang crew sa isang hindi pa natutuklasang isla. Sa mga oras na yun, sinabi ni Colin kay Carl na tumawag ang studio sa mga pulis, at papunta na sila para arestuhin siya. Para maiwasang maaresto, binigyan ni Carl si Captain Englehorn ng dagdag na $1,000 para maglayag na sila. Sa barko, nakilala ni Carl ang screenwriter na si Jack Driscoll, na nagbigay sa kanya ng 15 pahinang hindi pa natatapos na script. Dahil gusto niyang gumawa ng buong pelikula, ipinagpaliban ni Carl ang pagsusulat ng tseke ng screenwriter. Kasabay nito, umalis na ang barko sa pantalan, kaya wala nang naging ibang choice si Jack kundi ang manatili sa barko. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Choi si Jack sa cargo area, na puno ng mga hawla ng hayop na ginagamit ng kapitan upang panatilihin ang kanyang mga iligal na kargamento, tulad ng mga bihirang hayop. Hindi nagtagal, pumili si Jack ng isang malaking hawla para doon matulog, ngunit sa pagbukas nito, isang bote ng chloroform ang gumulong sa sahig, na nakita ng screenwriter na kahina-hinala. Kalaunan, natuklasan niya na ang barko ay nagdadala ng maraming crates ng chloroform. Sa kanyang kwarto, hinangaan ng lead actor na si Bruce Baxter, ang kanyang mukha sa mga poster ng pelikula sa dingding. Sa cargo hold, dumating si Jimmy upang bigyan si Jack ng pagkain. Sa kanyang paglabas, ninakaw ng batang marino ang panulat ng screenwriter. Gayunpaman, ang first mate ni Englehorn, si Ben Hayes, ay nahuli siya at inutusan si Jimmy na ibalik ito. Matapos ibalik ang panulat kay Jack, ibinahagi ni Ben na walang balak na masama si Jimmy at gusto lang niyang manatili sa lugar. Inihayag din niya na una niyang natagpuan si Jimmy bilang isang stowaway noong maliit pa lang siya. Kalaunan, ang nag-aalalang si Ben ay hinarap si Jimmy, at pinayuhan siya na maghanap ng mga alternatibong career upang hindi siya manatili sa barko hanggang sa kanyang pagtanda. Sinabi ng batang sailor na tinuturuan niya lang ang kanyang sarili, at ipinakita sa kanya ang isang ninakaw na libro mula sa library sa New York. Sa kanyang cabin, inensayo ni Ann ang kanyang pagpapakilala kay Jack, na labis niyang hinahangaan. Hindi nagtagal, ipinakilala siya ni Carl sa iba pang crew ng pelikula. Matapos makilala ang cameraman na si Herb, ang chef na si Lumpy, nakita ng excited na aktres si Mike, ang boom operator, at napagkamalan siyang si Jack. Gayunpaman, nagulat siya nang matuklasan niya ang screenwriter na nakatayo sa likuran niya. Samantala, bumalik si Baxter sa kanyang cabin at nakatagpo si Jimmy sa daan. Pagbukas ng pinto, laking gulat niya nang makita ang mga bastos na doodle sa kanyang mga poster. Nang makita niyang may bigote ang isa sa kanila, tumingin siya sa salamin at bagay ito sa kanya. Habang tinutulungan ni Carl si Jack na isulat ang script, kaswal niyang isiniwalat na mag-film sila sa Skull Island, na ikinagulat ng screenwriter.
Hindi ito binanggit ng direktor dahil ayaw niyang matakot ang mga crew. Gayunpaman, narinig ni Jimmy ang kanilang pag-uusap at sinabi ito sa iba. Nang hapong yun, ang inspired na si Anne ay nag-shoot ng kanyang unang eksena, na nagbigay ng isang convincing performance ng isang babaeng lumuluha habang pinapanood ang paglubog ng araw, at ang kanyang pag-arte ay nag-move kina Carl at Jack. Kalaunan, nakipag-usap si Carl kay Englehorn, na binanggit na walang lupain sa nais na direksyon ng filmmaker, at tumanggi ang kapitan na maglayag sa isang lugar na hindi niya alam. Gayunpaman, nanatiling desidido si Carl na matapos ang kanyang pelikula at iginiit na walang mawawala sa paggalugad nila rito. Kalaunan, sina Ben, Lumpy at Jimmy ay kinumpronta si Carl para sa pagsisinungaling niya tungkol sa Singapore, nang ang totoo ay balak niyang pumunta sa isang hindi pa natutukoy na isla. Inihayag ng direktor na gusto niyang mahanap ang Skull Island para maipakita niya ito sa mundo. Sa pag-aalala tungkol sa panganib na maaaring maidulot ng paglalakbay, ibinunyag ni Lumpy at Ben ang isang insidente 7 taon na ang nakakaraan, nang makita nila ang isang castaway na nagmula sa isang isla na nakatago sa mga hamog. Binanggit nila na ang castaway, na kalaunan ay sinaksak ang sarili, ay nagsalita tungkol sa isang misteryosong nilalang na nakatago sa likod ng 100 talampakang pader. Nang marinig ang kwento, ang hindi kumbinsidong si Carl ay nanatiling desidido na mahanap ang isla. Kalaunan ng araw na yun, pumunta si Jack sa cabin ni Anne at sinabi na sumulat siya ng isang dula para sa kanya. Lumapit si Jack kay Anne, at sila ay naglaplapan. Makalipas ang ilang sandali, isang marino ang nagbigay kay Englehorn ng tala tungkol sa warrant of arrest ni Jack. Nang makita ito, inutusan ng kapitan si Ben na baguhin ang kurso papunta sa Rangoon City. Nang mapansin ni Carl na nagbago ang destinasyon, hinarap niya ang kapitan, na nagpahayag ng kanyang kaalaman sa warrant. Nakiusap si Carl na bigyan siya ng isa pang linggo dahil wala pa siyang nagagawang pelikula, ngunit iginiit ni Englehorn na ang gusto lang niya ay umalis siya sa barko. Habang itinatakda ni Ben ang landas patungong Rangoon City, may napansin si Englehorn na kakaiba. Dahil dito, inutusan niya ang first mate na suriin ang mga bituin, ngunit mabilis nitong kinumpirma na wala siyang nakikitang mga bituin sa langit. Makalipas ang ilang minuto, iniabot ni Jack kay Carl ang mapa, kung saan itinuro niya ang isang kakaibang guhit na parang umuungol na unggoy. Ang barko ay dumaan sa isang hamog, at inutusan ng kapitan ang mga sailor na suriin ang lebel ng dagat, nang biglang ibinalita ni Jamie na may malaking pader sa unahan. Nang tumama ang barko sa pader na bato, sinubukan ni Englehorn na umiwas, ngunit may mga bato sa lahat ng dako. Hiniling ng kapitan kay Ben na kunin ang manibela at mabilis na tiningnan ang sitwasyon sa labas. Nang tumama ang barko sa maraming bato, umiwas si Englehorn hanggang sa tuluyan silang huminto sa harap ng isang bato na tila isang unggoy. Nang makita ni Carl ang mga rock formation, namangha si Carl at naisip niyang isa itong magandang materyal para sa pelikula. Kinaumagahan, habang inaayos ng mga tripulante ang barko, si Carl at ang kanyang crew ay sumakay sa isang maliit na rowboat patungong Skull Island. Nang makarating ang mga tripulante sa lupa, dumaan sila sa isang kakaibang kuweba na puno ng mga bungo. Habang tinitingnan nila ang mga guho ng bato, naisip ni Colin na walang tao sa lugar. Nang hindi inaasahan, biglang nakita ni Carl ang isang katutubong bata, na nakaunat ang isang braso. Nilapitan ng direktor ang bata at sinubukan siyang bigyan ng tsokolate. Ngunit kinagat siya nito sa kamay. Hindi nagtagal, natuklasan ni Carl at ng kanyang mga tauhan ang maraming katutubo na naninirahan sa lugar. Sa sandaling yun, tinusok ng isang galit na katutubo si Mike gamit ang isang sibat na tumapos sa kanyang buhay. Ang iba pang mga katutubo ay lumabas mula sa kanilang pagtatago upang salakayin sila. Isa pang crew ang inambush hanggang sa mamatay, habang ang iba naman ay pinigilan. Habang ang isang matandang katutubo ay bumubulong ng mga salita sa kanyang wika, si Carl ay idiniin sa isang bato at malapit ng patayin. Ngunit bago pa man masaktan ng katutubo si Carl, dumating si Englehorn sa tamang oras upang iligtas siya. Matapos barilin ng kapitan ang mga tribesmen sa dibdib, ang iba ay natakot sa putok ng baril na nagtulak sa kanila na tumakas. Pagkatapos nito, ang mga tripulante ay bumalik sa barko, at ipinangako ni Carl na tatapusin ang pelikula para sa kanyang namatay na kasamahan at ibibigay ang pera sa kanyang pamilya. Habang naghahanda ang barko sa paglalayag, ang isa sa mga katutubo ay pumasok sa loob ng barko at dinukot si Anne. Nang matuklasan ni Jack na nawawala si Anne, pumunta siya sa kapitan at sinabihan siyang bumalik upang iligtas nila ang aktres.
Samantala, pinigilan ng mga katutubo si Anne at dinala siya sa matanda na sinampal siya ng maraming beses. Kalaunan, nilagyan nila ng kwintas ang kanyang leeg at isinakripisyo siya sa isang napakalaking gorilla na nagngangalang Kong. Sa barko, ang buong crew ay inarmasan ang kanilang mga sarili at sumakay sa rowboat pabalik sa isla. Pinasok nila ang lugar ng mga katutubo at nagpaputok upang takutin sila. Biglang nakarinig ng malakas na ungol ang crew sa malapit, na sinundan ng sigaw ni Anne. Inanunsyo ni Jack na nagmumula ito sa likod ng dingding at tumakbo paakyat sa hagdan upang tingnan ito. Samantala, sumilip si Carl sa isang siwang, at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Kong. Nabagabag si Carl sa kanyang nakita, ngunit tumanggi siyang sabihin kung ano ito. Carl, what is it? You saw something. Inutusan ni Engelhorn ng ilan sa mga tripulante na bumalik sa barko, habang ang iba naman ay nagpatuloy sa rescue mission sa loob ng 24 oras. Inutusan ni Ben si Jimmy na manatili, ngunit sa huli ay sumali pa rin siya. Samantala, inutusan ni Carl si Herb na magdala ng wide-angle lens para sa paggawa ng pelikula. Sa ibang lugar, dinala ni Kong si Anne sa tuktok ng isang bangin at umungol ng malakas habang inaalog siya. Upang makatakas sa pagkakahawak ng unggoy, kinuha ng aktres ang kwintas at ginamit ito upang tusukin ang kanyang napakalaking kamay. Nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng crew, sinubukan niyang tumakbo, ngunit sa huli ay nahuli pa rin siya ng unggoy. Kinaumagahan, nagulat si Ben nang makitang sumama sa kanila si Jimmy. Nang ipahayag ng binata ang kanyang pagnanais na tumulong sa pag-rescue kay Anne, ang first mate ay nagbigay sa kanya ng baril. Habang dumadaan sa kakahuyan, binaril ni Lumpy ang mga nakakainis na insekto, ngunit tinawag siya ni Ben upang tipirin ang kanyang mga bala. Nang makalabas ang mga tripulante sa kagubatan, kinuha ni Carl ang kamera para kunan ng malawak na anggulo ng lambak. Samantala, napansin ni Jack ang isang malaking bakas ng paa na pinaniniwalaan niya at ng mga tripulante na pag-aari ng nilalang na kumuha kay Anne. Sa kabilang banda, naghinala si Lumpy na ito ay bakas mula sa Abominable Snowman. The abominable snowman. Sa sandaling yun, na-realize ng crew na nawawala si Carl, ngunit ang direktor ay nasa lambak kasama sina Herb at Baxter upang kunan ng eksena kasama ang mga Brontosaurus. Nang makita ni Baxter na papunta sa kanya ang mga dinosaur, iniwan niya sina Carl at Herb at tumakbo pabalik. Ilang sandali pa, napansin ni Jack sina Carl, Herb, at isang stampede ng mga Brontosaurus na tumatakbo sa kanilang direksyon. Habang tumatakbo ang mga dinosaur mula sa isang pack ng mga raptor na humahabol sa kanila, ang ilan sa mga tripulante ay nadurog ng mga malalaking hayop. Sinubukan ni Baxter na manatili sa isang ligtas na lugar, ngunit napilitan siyang tumakbo nang lumitaw ang isang raptor sa itaas niya. Sa takot, binaril niya ang isang raptor at pagkatapos ay aksidenteng natamaan ang isang Brontosaurus na naging sanhi ng pagkatumba ng iba pang mga dinosaur sa isa't isa na nagbigay sa crew ng oras upang makatakas. Habang umaakyat ang mga tripulante sa kaligtasan, hinabol sila ng isang grupo ng raptor. Na-stalk si Herb, kaya iniabot niya kay Carl ang tripod. Sa kabila ng pagsisikap ng direktor na iligtas siya, ang raptor ay nagtapos sa paglamon kay Herb. Kasunod ng pagpanaw ni Herb, sinabi ni Carl kay Colin na ipagpapatuloy niya ang pelikula bilang parangal sa cameraman at ibibigay ang nalikom sa kanyang pamilya. Habang ipinagpapatuloy ng crew ang kanilang misyon, inanunsyo ni Baxter ang kanyang desisyon na bumalik na sa barko dahil aalis ito sa loob ng 9 na oras at nakumbinsi ang ilan sa mga tripulante na sumama sa kanya. Si Jack, na determinadong iligtas si Anne, ay tinawag siyang duwag. Samantala, nagising si Anne at tinangkang tumakas, habang si Kong naman ay busy sa pagkain ng kawayan. Gayunpaman, umungol si Kong sa kanya nang mahuli siyang tumatakas. Nalilito sa reaksyon ng unggoy, sinubukan ni Anne na subukan ang katalinuhan nito sa pamamagitan ng pagsayaw. Habang gumagawa siya ng mga nakakatawang galaw, napansin niyang naaaliw ang napakalaking unggoy. Hindi nagtagal, sinubukan siyang paglaruan ni Kong sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya at pagkatapos ay tumawa. Gayunpaman, nang si Anne ay nagpakita ng galit sa unggoy, I said no!
Pumungol siya at nagtantrum. Pagkatapos nito, iniwan siyang mag-isa ng unggoy na nagbigay sa nahihirapang aktres ng pagkakataong makatakas. Hindi nagtagal, narating ng grupo ang isang tulay na troso na patungo sa isang misteryosong kuweba, kung saan naroon si Kong. Gayunpaman, ang galit na unggoy ay tumakbo palabas at itinapon si Ben sa isang batong pader na tumapos sa kanyang buhay. Habang nangyayari ang lahat ng ito, tiniyak ni Carl na gumagana ang kamera para ma-record ang kawili-wiling eksena. Hindi nagtagal, sinubukan ng mga tripulante na salakayin si Kong, ngunit ang napakalaking unggoy ay niyanig ang troso, na naging sanhi ng pagkamatay ng iba. Habang binabaligtad ng unggoy ang troso, nahulog ni Carl ang kanyang kamera at naipit sa isang sanga. Sa kabilang banda, si Choi ay tinawag si Lumpy para humingi ng tulong, ngunit nahulog siya bago pa man siya mailigtas. Si Carl, Jack, Jimmy, Lumpy, at ang iba pa, ay kumapit ng mahigpit sa mga sanga habang nahuhulog ang troso. Samantala, nakatakas si Ann at nakalabas sa kagubatan, kung saan nakatagpo niya ang isang photodon, na kinakain ng isang namatay na nilalang. Habang tumatakas, naagaw niya ang atensyon nito nang natapakan niya ang isang sanga. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, nagtago si Ann sa loob ng isang troso. Kakainin na sana ang babae nang biglang hilahin palabas ang halimaw. Ngunit nang sa tingin niya ay ligtas na siya, nakakita siya ng isang megapid sa itaas niya at kailangang tumakas, ngunit paglabas niya sa kanyang pinagtataguan, napagtanto niya na naghihintay sa kanya ang isang mas nakakatakot na halimaw. Hinabol si Ann ng isang T-Rex, na kahit na may bitbit na patay na hayop sa kanyang bibig ay sinundan niya ang dalaga. Sinubukan ni Ann na itago ang sarili sa mga dahon upang hindi mahuli, ngunit sa lalong madaling panahon, na-realize niya na isa pang T-Rex ang nasa tabi niya, handa nang sunggaban siya. Sa kabutihang palad, nang malapit ng kainin si Ann, lumitaw si Kong, at hinampas ang dinosaur. Madali lang sanang mapagtatagumpayan ang laban kung hindi lang sana lumabas ang isa pang T-Rex, na kinagat si Kong sa braso. Na-corner ang unggoy nang lumitaw ang ikatlong kaaway at inatake siya mula sa likuran. Desperadong iligtas ang buhay ng babae, maraming suntok ang ibinato ni Kong sa mga halimaw habang pinipigilan silang makalapit kay Ann. Sa panahon ng tunggalian, nagawa ng unggoy na patumbahin ang mga dinosaur mula sa isang bangin, ngunit nauwi ito sa pagkahila niya kasama nila. Sa panahon ng pagkahulog, ang aktres ay nahiwalay sa kanyang tagapagtanggol. Nakabitin siya sa gitna ng mga ugat at malapit sa isa sa mga dinosaur, na sumubok na kainin siya sa anumang paraan. Nang makita ito, agad na nagsimulang umakyat si Kong sa mga bato at nagmamadali upang tulungan ang kanyang bagong kaibigan. Nang malapit ng kainin si Ann, inatake ni Kong ang halimaw at ang babae ay napunta sa mga kamay ng isa pang T-Rex. Sa sandaling yun, naputol ang mga ugat at ang nilalang ay nahulog sa swamp sa ibaba. Nang wala ng ibang matatakbuhan ng aktres, muling dumating si Kong para protektahan siya. Tumakbo ang unggoy patungo sa higanteng kalaban at dinispatsa ang nilalang sa pamamagitan ng pagbali ng panga nito sa kalahati. Pagkatapos ng laban, hiniling ni Ann kay Kong na isama siya sa kanyang pag-alis. Kaya naman, hinawakan ng unggoy ang aktres at pinatong siya sa kanyang balikat. Samantala sa hukay, nagising si Jack at naghagis ng flare sa mga misteryosong insekto para takutin sila. Nilapitan niya ang takot na si Jimmy, na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Ben. Sa kabilang banda, nagising si Carl, ngunit nalungkot nang makitang sira na ang kanyang kamera. Nakita ni Lumpy ang kanyang namatay na kaibigan, at nang malaman niya ang presensya ng maraming Carnictes, isang Weterex ang lumabas sa kanyang likuran. Nang subukan ni Jack na tulungan siyang alisin ito, ang iba pang Weterex ay nauwi sa paggapang sa katawan ng screenwriter. Gumamit ng machete si Lumpy upang atakihin ang mga Carnictes, ngunit sinunggaban ng mga nilalang ang kanyang ulo at mga paa, na tumapos sa kanyang buhay. Sa sobrang galit, ginamit ni Carl ang kanyang baril para labanan ang mga insekto. Samantala, kinargahan ni Jimmy ang kanyang machine gun at binaril ang Weterex na nakabalot kay Jack. Nang malapit nang mamatay ang mga natrap na tripulante, sina Englehorn, Baxter, at iba pang mga tripulante ay dumating upang tulungan sila. Samantala, tahimik na nakaupo si Kong nang lapitan siya ni Ann. Upang alawin ang unggoy, ang aktres ay nag-juggle ng mga bato, ngunit hindi niya ito napatawa. Habang nakatingin si Kong sa malayo, pinagmasdan ni Ann ang magandang tanawin, Beautiful. at ibinuka ni Kong ang kanyang palad para maupo dito si Ann. Sa ibang lugar,
nakipag-usap si Carl kay Engelhorn at ibinahagi ang kanyang plano na hulihin ang unggoy sa pamamagitan ng paggamit ng chloroform sa barko. Si Jack, sa kabilang banda, ay umaasa pa rin at nagpa siya na ipagpatuloy ang paghahanap kay Anne ng mag-isa. Keep the gate open, will you? Look after yourself! Pagkatapos makipagsapalaran sa madilim na kagubatan, sa wakas ay narating ni Jack ang lungga ni Kong at nakita si Anne na natutulog sa kanyang kamay. Nang magising si Anne, tahimik na iniabot ni Jack ang kanyang kamay upang iligtas siya, ngunit nagising si Kong at inilayo si Anne sa kanya. Dahil sa ingay nila, isang grupo ng Therapusmore ducks ang umatake kay Kong, dahilan para bitawan niya muna si Anne. Habang distracted si Kong, sina Jack at Anne naman ay tinangkang tumakas mula sa bangin. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakas, hinawakan ni Kong ang baging upang hilahin ito pataas, ngunit isang Therapusmore ducks ang lumipad sa malapit, na agad namang hinawakan ni Jack at kalaunan ay inilipad sila paibaba sa may ilog. Nakarating sina Jack at Anne sa tuyong lupa at patuloy na tumakbo sa kagubatan, hanggang sa makita nila ang malaking entrance. Ang natatarantang screenwriter ay humingi ng tulong kay Carl, ngunit inantala nito ang pagbibigay sa kanila ng akses sa tulay nang sabihin niya sa crew na maghintay. Si Colin, na gustong tulungan sina Jack at Anne, ay hinawakan ng itak at pinutol ang lubid, at bumagsak na ang kahoy na tulay para makapasok na ang dalawa. Nang muling makasama ng dalawa ang crew, na-realize ni Anne na plano ni Carl at ng mga lalaki na hulihin ang unggoy. Nang pumasok na si Kong, sinubukan niya silang pigilan ngunit porsigido ang crew. Naghagis si Engelhorn ng ilang bote ng chloroform sa pagtatangkang ma-stun ang malaking unggoy at matrap siya. Gayunpaman, nang makita ni Kong na dinadala ni Jack si Anne, kumalas siya sa mga lubid at hinabol sila. Habang sumasakay ang mga tripulante sa kanilang mga bangka, nahuli sila ni Kong at ihinagis ang isang rowboat sa dingding ng kuweba. Nang malapit nang marating ng unggoy ang kabilang rowboat, nag-shoot si Engelhorn ng isang harpoon sa kanyang tuhod. Sa sandaling mawala ng balanse si Kong, binato ni Carl ang isang bote ng chloroform sa mukha ng unggoy na nagpatumba sa kanya. Bago mawalan ng malay, iniabot ng unggoy ang kanyang kamay sa lumuluhang si Anne. Samantala, nakatayo si Carl sa tabi ng walang malay na unggoy at idineklara siyang 8th wonder of the world. Nangako siyang ipapamahagi ang kita sa lahat, alam na ang unggoy ay magdadala sa kanya ng kapalaran. Matapos dalhin si Kong sa New York, nakamit ni Carl ang malaking tagumpay nang bumenta ang kanyang palabas. Lahat ay nasa sabik na makita ang napakalaking unggoy, kabilang ang mga studio executive na tumalikod sa kanya. Habang tinatamasa ni Carl ang kanyang bagong kasikatan, tiningnan siya ni Colin nang may paghamak mula sa malayo. Samantala, habang pinapanood ni Jack ang dulang isinulat niya para kay Anne, nagmadali siyang pumunta sa palabas ni Carl para sabihin sa aktres ang kanyang tunay na nararamdaman. Samantala sa auditorium, nasa spotlight si Carl, gumagawa ng kanyang opening remarks. Ibinahagi niya ang kwento ng kanilang pakikipagsapalaran upang tugisin ang hayop na kumitil sa 17 buhay, at kung paano nakuha ng isang babae mula sa New York ang puso ng mabangis na hayop. Upang parangalan ang buhay ng mga magigiting na lalaking ito, sinabi ni Carl na nagpasya siyang ibahagi ang kanilang kwento sa buong mundo. Habang bumubukas ang mga kurtina, nakita ng lahat si Kong na nakachain sa entablado at walang kapangyarihang lumaban. Ang hayop, na dating itinuturing na hari sa kanyang mundo, ngayon ay ganap ng walang ganang mabuhay at naging puppet ni Carl. Kasunod nito, ipinakilala ni Carl si Bruce bilang ang bayani na nagligtas sa babae mula sa mga kamay ng halimaw na yun. Habang nanonood si Jack, tumayo si Colin sa tabi niya at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa pangako ni Carl ng kayamanan. Hindi nagtagal, ipinakita ni Carl ang bahagi ng pagtatanghal kung saan si Anne ay isasakripisyo kay Kong. Gayunpaman, nang lumabas si Anne sa entablado, umungol si Kong nang ma-realize niyang hindi ito ang Anne na kilala niya. Nang makita ni Jack na ibang artista ito, tinanong niya si Colin kung nasaan si Anne. Walang ideya si Colin kung nasaan siya, at ang alam lang niya ay tinanggihan niya ang alok ni Carl na magbida sa palabas para sa malaking pera. Sa isa pang teatro, ang maluhaluhang si Anne ay nakasuot ng magandang puting damit, habang siya ay nagtatanghal sa entablado. Nang mapansin ni Jack na galit si Kong, pinayuhan niya ang karamihan na umalis. Ilang sandali pa, pumasok na ang mga photographer sa eksena, na mas lalong ikinabalisa ni Kong, at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para subukang palayain ang sarili. Sa paniniwalang bahagi lang ito ng palabas, ang mga manonood ay humanga, ngunit sa lalong madaling panahon, na-realize ng lahat na wala na sa kontrol ang sitwasyon at desperadong tumakas.
Nang makalaya si Kong sa mga chain, sinunggaban ng gorilla ang aktres na nagpapanggap na si Anne at itinapon siya. Habang tumatakbo ang lahat, nakita ni Kong si Jack at sinimulang habulin siya. Pagkalabas ng gusali, si Kong ay nagdulot ng takot sa lahat ng makasalubong niya sa lansangan at inatake ang mga paparating na sasakyan. Lumabas si Kong upang hanapin si Anne at kinuha ang lahat ng mga blonde na babae na makita niya sa daan, sa paniniwalang maaaring isa sa kanila ang hinahanap niya. Nang marinig ang mga balita tungkol sa kung ano ang nangyayari, tumakbo ang aktres patungo sa lugar, habang si Jack naman ay ginamit ang isang taxi bilang pain para subukang itaboy ang unggoy palabas ng syudad. Nang makita siya, kaagad na sinundan ni Kong ang lalaki sa mga lansangan. Pagkatapos ng mahabang habulan, nagawang makorner ni Kong si Jack at napabaliktad ang taxi, dahilan para mawalan ng malay ang lalaki. Nang lumingon si Kong sa gilid niya, natahimik siya nang bigla niyang makita si Anne na naglalakad palapit sa kanya. Hinawakan niya ang aktres at pumunta sa isang nagyayelong lawa sa isang parke, kung saan masaya siyang nag-slide sa yelo habang hawak si Anne. Habang ini-enjoy ni Kong ang sandali kasama si Anne, dumating ang mga pulis at pinaputokan siya. Sa gulat, mabilis na tumakas ang hayop at umakyat sa mga gusali upang makapagtago mula sa mga tumutugis sa kanya. Kalaunan, umakyat ang malaking unggoy sa Empire State Building, kasama si Anne. Nang ang unggoy ay nakarating sa patag na ibabaw, saglit siyang nagpahinga upang humanga sa magandang pagsikat ng araw sa tabi ng taong pinakamamahal niya. Ilang sandali pa, dumating na ang mga eroplano para patayin siya. Inilapag niya si Anne sa sahig at pagkatapos ay umakyat sa itaas, kung saan hinampas niya ang kanyang dibdib at umungol. Ngunit hindi nagtagal, lumapit ang mga eroplanong pandigma at nagsimulang magpaputok sa hayop. Kahit na tinamaan ng maraming bala, ang hayop ay nanindigan sa kanyang misyon na dispatsahin ang mga taong yun at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang atakihin ang mga eroplano. Gayunpaman, nagpa siya ang babae na sundan siya. Alam na si Anne ay nasa gusaling yun, nagpa siya si Jack na kunin siya at pinabagsak ang mga gwardya upang makaakyat doon. Samantala, umakyat si Anne sa hagdan upang maabot si Kong, ngunit isang bala ang tumama sa hagdan at nauwi ito sa isang aksidente. Ngunit bago pa mahulog si Anne, sinalo siya ni Kong at ibinalik ang babae sa loob ng gusali, kung saan ligtas siya. Patuloy na nagpaputok ang mga eroplano, ngunit umakyat muli si Kong sa itaas ng gusali upang kabugin ang kanyang dibdib at umungol. Nagpa siya si Anne na manatili sa kanyang tabi hanggang sa huling minuto, at nagawang patigilin ang mga piloto sa kanilang pagpapaputok. Habang nanghihina dahil sa mga natamong sugat, tiningnan ni Kong si Anne, at marahang hinawakan ang kanyang mukha. Matapos matamaan ng mas marami pang putok ng baril, bumagsak ang unggoy sa kalye sa ibaba, na iniwan si Anne na lumuluha. Ilang sandali pa, sa wakas ay dumating na si Jack, at niyakap ng mahigpit ang umiiyak na aktres. Makalipas ang ilang minuto, ang buong bayan ay nagtipon sa paligid ng walang buhay na katawan ng nilalang, at ang lahat ay nag-aagawan para makakuha ng litrato sa tabi ni King Kong. Nang makita ang malungkot na sinapit ng hayop, naisip ni Carl na hindi ang mga eroplano ang pumatay sa kanya, ngunit ang kanyang pagmamahal para kay Anne, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.